Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio mula September 29 to October 5, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, magsimula na tayo. Ano to? May bida tayo dito. Babae. Ito yung bida. Babae, kasal, may anak. Alin man dito sa description yung pwedeng description nyo. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa inyo o sa puso nyo. So, dito, babae, kasal, may anak, businesswoman, mayaman, kung di man ganun, may work siya. Permanent siya sa work niya. O may position, may ma-impluensya. Ganon. Galin man dyan, ang pwedeng fit sa sitwasyon nyo. Kasi yung babae dito, sad siya. Sad na nga to, sad din to, loneliness. Ano siya parang broken-hearted sa madaling salita. Kasi feeling niya na sayang. Nasayang ang effort niya. Okay? Siguro break na sila. Malamang-lamang yan. Yan yung current situation. Na para bang eto, nasa process na siya ng mag-move on. So, ang dating nasa process na rin siya ng pag-take control ulit ng buhay niya o nasa sa kanya kung gusto niya bang maghanap na ulit ng bago o hindi. Basta, ang focus ngayon ay sarili lang. Gusto niyang ayusin ulit ang buhay niya. Actually, hindi naman siya literal na naghahanap ng bago na mapapalit sa ex niya. Ang goal niya ay stability, security. Kung may dumating, edi good. Kung wala, okay lang din. Pero sa ngayon kasi, kumbaga, naalala niya pa rin yung ex niya. Pero, hindi naman din niya mabalikan at the same time. Dahil, hindi naman yun ang kanyang goal Feeling niya ba siya lang yung nagmamahal.
Siguro binigyan niya ng chance pero sinayang, kaya ayan. Wala na siyang balak makipagbalikan. Kaya rin ayaw niyang gumawa ng way para magkaayos kasi alam niya sa sarili niya wala naman siyang ginawang masama. Mukhang naging problema itong mga to. Ano yan? Eight of Wands at the Lovers. Well, wala naman akong na-vibe na may someone else sa connection na to. Parang walan lang siguro sila. Nawalan sila ng pagmamahal. Parang na-turn off, ganon. Sa isa't isa, o parang naging boring. Walang aksyon. Ganon. Na para bang yung dating nawalan na ng gana yung babae dun sa lalaki kasi siguro feeling niya siya lang nag-e-effort. Kasi feeling niya irresponsible o immature yung partner niya. Masyadong impulsive, unpredictable. And, ano ba? Wala siyang nakikitang future dun sa partner niya. So, gano'n. Ganun ang dating. Parang wala siyang plano ba? Feeling niya walang plano. Mahalaga pa naman yan sa mga taong katulad nito. Queen of Pentacles. Jadi, Scorpio na maraming earth signs sa kanyang birth chart. O maraming earth houses na priority nga ang security at stability. Tapos, partner niya parang easy going. O happy-go-lucky. Parang di nagsiseryoso. Ganon. Parang na-turn off siya. Na-turn off yung babae. So, ngayon, na hindi na sila nag-uusap nowadays kasi malamang-lamang, break na sila. At yung babae nakapag-break. Kasi nga, parang na-turn off na siya sa partner niya. Ito yung mensahe ng partner niya sa kanya. Ayan. Sabi, soul tie, I always feel connected to you. So, ang mensahe ng lalaki dun sa babae, yung babae yung bida dito, babaeng Scorpio, na palagi daw siyang, feeling niya palagi siyang connected dun sa babae. Siguro, mentally. O, yun lang yung feeling niya. Ito, reciprocity, I want to have equal give and take. Ito daw gusto niya. Balance. Equality, give and take. Siya nga yung receive ng receive, take ng take eh. So, siguro, dahil na partneran nito, shadow side, you made me realize my flaws. Di ba? Parang naliwanagan na siya dito, kaya nga may ilaw doon. Karoon na siya ng clarity, nang dahil dun sa babae, naliwanagan siya,
na kailangan niya palang i-priority itong equality sa connection. Yung give and take relationship o may iba pang term, nakalimutan ko. Anyways, basta balance. So, dahil na-realize niya yan, parang dating gusto pa niya ng second chance para i-prove na nagbago na siya, na kaya niya na ito ibigay, itong equal give and take. Kaya lang uli ng lahat, ayaw na sa kanya ng partner niya. Itong babae, ayaw na dun sa lalaki. Mukhang maganda naman ang motibo ng lalaki dito. Pero tingnan natin. Sa week na to, gagawa ba siya ng move para makipag-ayos? Yes or no? Wala namang third party dito. I know. So, all in the mind lang pala to ng lalaki. Mahirap kasi pag ganyan. Puro isip, walang aksyon. Yun din siguro problema ng babae dun sa lalaki. Sinasabi niya pero hindi niya ginagawa. Marami siyang pangakong hindi natupad. Anyways, ano bang susunod dito? Oh, laro union, oh. Oh. Kung ididikit natin to dun sa taro, posible naman pala yung reconciliation, oh. Reconciliation, recovery to. Kaya lang hindi ngayong week. Kasi wala siyang action, di ba? So, kailan kaya? Kailan kaya to posible? Itong reconciliation, para sa mga to, when you're truly ready for it. September. Kaya lang. Ano tayo eh. September 29 to October 5, hindi nga ngayong week gagawa ng way di ba? Baka next year. September 25, 2025. My God. Pero ito, don't force things when you're truly ready for it. So, mangyayari lang to kapag handa ka na daw. Totoong handa ka na. Truly. Ito, September, hindi to ngayong year. Kasi nga, base do sa nakuha nating clue, hindi daw gagawa ng aksyon. So, paano yun? Alam ka naman, ikaw pa yung umaksyon. So, probably next year yan. Kung hindi yan talaga literal ngayon, year, kundi next year pa, September 2025. Don't force things. So, base dito sa dalawang to, hayaan na lang kusang mangyari. Hindi tayo binigyan ng specific time frame kung kailan mangyayari itong reconciliation. Posible, kaya lang parang ang dating surprise na lang. Wala walang lumabas na clue. Ito lang. Ito, September 2025 pa. Tagal pa. Para sa iba sa inyo. Anyways, para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Ito yung partner. Regardless kung kayo yung babae o lalaki dito sa kwento na to. Ito yung partner ng Scorpio, Aries, Libra. So, nagtuloy lang yung kwento. Tingnan natin dito. Extra message o advice. Sa week na ito, emotion. Grounding. So, parang siya, stable. Grounding ay parang i-ground. So parang din sa akin, stable nga. So, advice ngayong week, i-balance ang emotion
Para sa iba sa inyo. Parang fix. Gagawin, fix. Na-fix yun. Feelings. So, fix sa grounding way. Kasi ang grounding ay balance din eh. O pagiging sensible, pero ibang case naman ay pwede rin stability. Luck. Clarity. So, magiging clear na sa iba sa inyo na magiging lucky. So weak na to. O, clear talaga. So, malaki ang chance ng luck. Siguro, dahil clarity to eh. Clear. Transparent. So, malaki ang chance ng luck. Para sa iba sa inyo ngayong week. Positivity. Wala yun. Memory. Ano siya? Ang dating sa akin, may mga reminisce yung iba sa inyo. Pero ang maganda, ang ma-reminisce ng iba sa inyo ay mga magagandang alaala. Parang whether you like it or not. May maalala yung iba sa inyo. Pero again, yung alaala ay tungkol sa masasayang nangyari sa past. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.